Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nagtataka tayo rito kay Senador Robin Hood Padilla kung bakit inendorso po si Tolentino. Actually, wala tayong pakialam kay Tol, no? O wala rin tayong pakialam kung sino man ang inendorso ni Robin Padilla dahil tayo rito sa kulto ni Digong, ang sinusunod lang po natin mga Duterte. Kaya lang, takantaka po ako. Teka, lipat ko lang nga ito. Takantaka po ako. Parang hindi yata alam ni Robin Padilla o ni Senator Robin Hood yung papel niya as President of PDP Laban. Di po ba? Pangunahin, ikaw nga yung president ng PDP Laban, ikaw din yung campaign manager. Dapat ang pinagtutuunan mo ng pansin, yung Duterte, di ba? Yung 10 muna. Okay. Ayan, pag-uusapan po natin yan. Aminado po, isa pa po pag-uusapan natin. Tila may pag-amin na ngayon ng gobyerno kung tama po itong mensahe ni Auntie Claire, inutil po o umaamin po sila na wala na silang magagawa sa taas ng presyo. Katulad po ng mga nauna nilang diskarte, nakakatakot sa gobyernong to kasi sila po yung gobyerno. Pero imbis po na lutasin ang problema, katulad po nito, problema po ng bayan natin, ito pong bigas, presyo ng bigas. Akalain po ninyong isisi kay Villar. Paano mo lulutasin kung isinisisi mo na kay Villar, no? Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. At dito naman po sa TikTok, kayo po ay mag-follow. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin mga kapatid, no? Pero bago natin pag-usapan yung mga nasabi kong balita, ito po, pag-usapan muna natin tong mga narito sa X. Yan. Mga ilang reaction, maliliit na reaction lang po. Ito po, may nakita tayo rito sa X. Thailand. Ito po ang pinagkakaabalahan ng Thailand ng kapulisan ng Thailand. AI RoboCop with 360 vision with live face tracking. Yan po ang kanilang pinagkakaabalahan ng kanilang pulisya. Ini-introduce na bago, no? AI RoboCop. Sa Singapore naman, multipurpose all-terrain robot police patrol. Robot na sila. Sa Pilipinas, kakaiba po. Philippines Special Committee on Fake News in Social Media. Diyan nyo po makikita, no, sa action po ng mga pulis kung ano po yung direction, no. Mas gusto pa po nilang lutasin yung mga problema po ng fake news. Hindi ko po alam kung bakit po fake news ang gusto nila. Samantalang simple lang naman po yan, no. Mag-conduct po kayo ng survey kaya. Ano ba ang pangunahing problema ng Pilipinas? Di po ba? Taas ng presyo ng bigas, mababang pasahod, yan yung sasabihin sa inyo. Di ba? Kagutuman, kitang-kita natin, kalalabas lang ng SWS. Pero ang pinagtutuunan po ng pansin ng ating gobyerno, in fact, gumawa pa po ng task force o special committee. Ito pong special committee on fake news in social media. Palagay na nating wala na nagpe-fake news sa social media. Nalutas na po ba? Bababa na po ba yung presyo ng bigas? Mababawasan na po ba yung krimen? Mababawasan na po ba yung droga? Nagdodroga sa Pilipinas?
Yan yung nakikita natin, no? Mababawasan na ba yung corrupt officials? Hindi na ba magbabalot? Pag nawala po yung fake news, palagay na natin kasi yan yung pinagtutunan eh. Pag nawala na yung fake news, wala na bang magbabalot na OFW ng kanilang mga bagahe dahil baka malaglagan ng bala? Unahin niyo po yung totoong problema ng Pilipinas. Kung fake news po yan at hindi totoo, bakit po hindi nakakarating sa tao yung totoo? Di ba may PCO? May PTV4? Meron pang mga PNA? Philippine News Agency? O kaya nga may PCO para makarating yung katotohanan. Kung ang PCO mo ay si Auntie Claire, may problema talaga tayong malaki. Okay, eto pa po, isa pa, si Ronald Llamas. Sabi po ni Ronald Llamas, ang medyo nakakahiya dyan, yung mga senador na alam naman nila na sila ay magiging hukom, nagpa-endorse sila doon sa may kasong impeachment o nakasalang sa impeachment. Ibig sabihin talaga, clearly, it's a conflict of interest. Kung meron kang ounce of decency, ay mag-i-inhibit ka or hindi mo gagawin yan. Kita mo naman si Ronald Llamas. Pero mukhang may scarcity niyan sa ating mga politician. It's more the norm than the exemption. Okay, nakakahiya daw po yung mga senador na nagpa-endorse kay BP Sara, samantalang pag nanalo sila, ay sila po ay magiging judge sa impeachment court na ang isasalang ay si BP Sara. Tama naman yun. Pero mas nakakahiya yung Senate President na alam mong tuta, alam mong waiter ng palasyo, alam mong ang ginagawa ay pabor sa palasyo na nagdeklara ng legal yung pagkakadakip kay Tatay Digong. Yung kidnapping na ginawa kay Tatay Digong ay dineklaran legal na isa sa mga humaharang o ayaw magbigay ng subpoena sa mga pinadadalo at saka nagpalaya sa nagsisinungaling sa Senado. Mayun po nakakahiya. Hindi po Senate President po yun. Bias na anti-Duterte, tapos siya yung mamumuno sa impeachment trial ni BP Sara. Yun po ang mas nakakahiya, Ronald Llamas. Para lang sa inyong kaalaman. Pinirmahan na ni Quezon contempt. Anong pinirmahan na yung contempt? Talaga pinirmahan na? Bakit hindi na balita? Sobra naman kayo. Pinirmahan na ba? Madali lang po i-check yan. Escudero, sign. Sigurado kayong pinirmahan kasi imposible naman sign contempt of Lacanilao. Pag wala to, kayo mga nagpapakalat, issues show ko, wala po Niloloko nyo ako sa sarili ko. Akala nyo po ba, akala nyo po, hindi po madaling madali lang pong yung sinasabi ninyo, madali lang pong i-search ngayon kung totoo o hindi. Wala po, hindi po kinontempt sila Lacanilao. Kayo naman, no? Hindi po, wag na natin baguhin. Wag po kayo, wala naman ditong balita. Wala pong balita na si Lacanilao kinontempt ni Escudero. Wala po. Malaki po yung balita na yan. Kaya wag nyo po kung bubulahin sa sarili ko pong channel. Kulit naman ito. Kakabalita lang ba? Tignan nga natin. Saan yan? UNTV. Mamaya po, i-confirm natin
Sige, dito na po muna tayo. Madali lang po i-confirm yan. Pagkatapos po ni Auntie Claire, tatalakayin po natin yan. Babalita natin yan mamayang hapon. Dito muna tayo sa balita ngayon. Hindi po ako nag-aakusa ng fake news. Ang sinasabi ko lang, i-check muna natin. Hindi kita papahamak. Wala pa sa balita eh. Ayan, UNTV, direksyon ng tagapangulo. Mamaya po, pag-uusapan po natin yan mamaya, kulang po kayo. Mahirap po mag-research. O kaya pagkatapos ng talakayan natin. Pagkatapos po ng talakayan natin, pag-uusapan natin yan. Okay na ba kayo ron? Okay, tuloy na tayo. Next, na pagre-reakan po natin. Bago tayo pumunta kay Robin. 240 congressman, sabi po ni Jason Sa. 240 congressmen o 80% ng kinatawan sa House of Representatives ng 19 Congress. Mamaya po, tatalakayin natin yan after po ng inihanda ko. Hindi po ako naghandaan yan eh. Yung inihanda muna natin. 19 Congress ang pumirma, gustong patalsikin si Vice President Sara Duterte. Pero bakit gano'n na nangyari? Si Speaker Martin Romualdez, pati si President Bongbong Marcos ang kinasuklaman ng taong bayan at lumagapak palalo ang kani-kanilang trust at approval rating. Okay. Tapos si BP Inday na gusto nilang tanggalin ay siya pang lubos na pinagkatiwalaan at inayunan na madlang people. Wow. Okay, pag ganyan po karami na yung nagsasabi, tama na po yan. Di ba? Alam niyo po ako, madali po akong kausap. Siyempre, hindi ko pa napanood, hindi ko pa nabasa. Kagigising ko lang. Ito po ang gusto kong topic, si Robin. Pero kung lahat kayo nakapanood na, malamang tama na yung balita na yan. Mamaya tayo magre-react. Mamaya po. Okay. Tapusin muna natin to. Nawala tuloy tayo sa pag-uusap natin. Punta na po tayo kay Robin. Nung una po, sinabi sa akin kagabihan, ng ganyan din. Sabi ko parang ang hirap naman paniwalaan niya. Si Robin, mag-endorse na kay una po, alam po natin, bagamat wala pong sinasabi yung mga Duterte na traidor si Tol, alam po natin na traidor si Tol. Bakit po? Matagal na pong tumatakbo yan si Tolentino na senador. No? Matagal na pong talunan yan. No? Pero nung in-endorse po ni Tatay Digong, kung matatandaan po natin, in-endorse po yan, kasabay nila Bato, si Senator Bongo at si Senator Bato, nanalo po. So matagal na siyang tumatakbo, o ilang beses, basta nakatakbo na po yan, talo po yan. Pero nung in-endorse po ni Tatay Digong, nanalo po si Tol. No? Kaya po tayo galit, lalo na tayo rito sa kulto ni Digong. Kasi ngayong panahon na kailangan ng mga Duterte, yung mga kakampi, tatatlo na nga lang kayong in-endorso ni Tatay. Personal pong in-endorso yan. Alam niyo po yung personal na in-endorso, yung mismong naggumawa ng video si Tatay Digong para kay Tolentino. Yan po yung tingin natin nagpanalo diyan eh. Pero sa tingin niya, dahil siya ay tapos na yung gamit ng Duterte sa kanya, na ipanalo na siya, sa tingin niya kaya niya nang manalo, wala ang Duterte, tumakbo po under kay BBM. Alam naman po natin na yung Marcos admin ay talagang po yan. Sila po yung dahilan kung bakit nakakulong ngayon si Tatay Digong. Yun lang, Robin eh. Galing ka pa naman sa dahig. Hindi mo naisip na yung tao na tinulungan ni Tatay Digong patapos naging senador, ay bumaliktad labang kay Tatay Digong. Siyempre, hindi niya babanatan si Tatay Digong. Pero, yung act mo,
na kailangan ka, no? Kailangan ni Tatay Digong ng suporta. Kailangan ni BP Sara ng suporta. Tumakbo ka kay BBM. Talagang kaya ka namin tinawag na traidor. Ako personally, wala yan. Noon pa natin sinasabi yan, tol. Wala ka na, tol. Zero ka na, tol. Zero ka na sa mga Duterte. Yun po. Ngayon, hindi ko po maintindihan kung bakit out of the blue, una, malaking question na nga yung nag-endorso si Robin Hood Padilla ng dalawang tao labas sa PDP Laban. Samantalang siya yung presidente ng PDP Laban. Siya yung campaign manager supposedly ng PDP Laban. Ay, hindi naman po kinakailangan ng mga Duterte senatoriables yung pagtaas ng kamay ni Robin. Ibig niyo sabihin, katumbas ba si Robin ni Tatay Digong? Ha? Katumbas ba ng pagtataas ni Robin Padilla yung pagtataas ni Tatay Digong? Ang layo naman. Okay. Wala ba kami sa tamang pag-iisip, kaming mga DDS? Alam po namin. Ibig mo sabihin, wala kami sa tamang pag-iisip dahil binabasura namin si Tol? Ano ka ba naman, Tot? Kala mo, ha? Pati mo naman sa sarili kong channel, mali pa rin ang pag-intindi mo. Binabanatan ko nga si Tol, eh. DDS kayo ng DDS, eh. Sino po ang DDS na naglaglag? Wala pong kulto kami ni Digong. Ha? Hindi ko po alam yung pananaw ng mga DDS. Tanungin niyo po yung mga DDS. Kami po sa kulto ni Digong, hindi po namin iboboto si Tolentino. Okay. Makinig po kayo, ha? Makinig lang po kayo. Ito mga sutil to nasa Sige, okay lang yan. Ngayon po, eto nung una, narito pa, bakit nag-endorse Bakit nag-endorse si Robin Padilla? Nilinaw niya na walang kinalaman yung PDP Laban. Ang problema sa Robin Hood Padilla, hindi po pwedeng sabihin mo na walang kinalaman ng PDP Laban. Dapat, identified ka sa PDP Laban na ikaw ang presidente. Kung tama pa pagkakaintindi ko, presidente ka ng PDP Laban. Kaya lahat ng endorse mo, presidente ako ng PDP Laban, pero walang kinalaman tong ini-endorse ko dahil personal to. Ano yun? Anong kalokohan yun? Ano pumasok sa isip mo? Bakit ka mag-endorse? In-endorse mo si Tolentino na alam mo naman na si Tolentino ay zero na yan sa mga Duterte supporters. No? Duterte supporter, zero yan. Lalo na yan si Tolentino dahil traidor nga eh. Okay. Ikalawang hindi natin matatanggap. Ang linaw ng bilin ni Tatay Digong sa pamamagitan ng kanyang asawa na si Ma'am Hanilet Abansenia. Kalimutan na raw natin si Tatay Digong kung hindi nyo iboboto yung 10. Kung hindi nyo iboboto yung Duterte, kalimutan na natin si Tatay Digong. Alam nyo, ang may history na nagpapanalo ng endorsement si BP Sara Duterte. Pero si BP Sara Duterte, tingnan mo, inendorso yung 10. Yung pagkakaiba sa'yo, Robin Hood. Ano pagkakaiba? Feeling mo, si Sara Duterte ka? Nakakapag-endorse ka ng sarili? No? Okay. Dapat hindi po tayo nakikinig kay Robin kasi hindi siya naniniwala kay Tatay Digong na dapat iboto yung 10. Maaring hindi niya nauunawaan yung ginawa niya. Pero 3 yung inendorso niya. Ilan po ang inendorso ni Tatay Digong? 10.
Tapos nag-endorso si Robin Padilla ng 13. Ng 3. Ano ibig sabihin? May ilalaglag ka sa 10 ni Tatay Digong? O hindi pa pumapasok sa isip mo yan, Robin? Pinapaunawa ko sa iyo yung implikasyon ng endorsement mo kay Tolentino. Kasi baka may iba ka pang endorse eh. May sarili kang sikap eh. Hindi mo naunawaan, Robin Hood. Hindi mo naunawaan yung ginagawa mong endorsement. Si BP Sara, sumunod siya sa tatay niya. In-endorse niya yung 10 plus 2. 10 ni Tatay Digong, Duterte, both straight Duterte si BP Sara, plus 2. Ikaw, ano yung endorsement mo? Una, ayaw namin kay Tol dahil traidor siya. Kumampi siya sa kalaban ng Duterte. Ikalawa, 3 inendorso mo eh. Ibig sabihin, may ilalaglag kang isa sa 10. Wala na nga kaming pakialam sa una mong endorsement, hindi ka nga namin pinansin eh. Di ba? Nag-endorso siya ng 2. Ano sabi namin? Hindi ka naman Duterte. Duterte lang ang pakikinggan namin. Duterte lang ang may bigat sa amin. Paano mo ngayon naroon ka pa naman sa may dahig? Paano mo ngayon sasagutin na hindi mo sinunod si Duterte, si Tatay Digong, na 10 Duterte ang iboboto mo? 3 yung inendorso mo, 9 na lang yung i-endorso mo rito. Naintindihan mo ba yun? Simpleng-simple. Kung 3 yung personal mong inendorso, hindi mo iboboto yung isa sa 10. Presidente ka ng PDP laban eh. Hindi mo iboboto yung isa sa kanila? Hindi po okay to. Gusto kong i-present dito kasi huwag niyo po sabihing okay na yan. Hindi po pwede. Kinakailangan maunawaan natin etong panggugulo ni Robin Padilla sa mga utak ng mga Duterte. Kinakailangan po malaman nyo na dapat ang sinusunod ng mga Duterte supporters. Kasi kami dito sa kulto ni Digong, wala kaming problema eh. Maghintay pa kayo, baka may idagdag pa yan. Baka may lumapit pa dyan na kaibigan. Ang point ko lang po dito, nililinaw po namin, kami dito sa kulto ni Digong, Duterte lang yung pakikinggan namin. Sinabi ni Tatay Digong, 10 yung susuportahan, 10. Nag-plus 2 si BP Sara. Yan, mamimili kami kung susundin namin yung plus 2 ni BP Sara. Ako personally, kung ang pamantayan po ng kulto ni Digong, ang iboboto po namin 10 plus 2. Yan, bilang organisasyon ng kulto ni Digong. Yan po ang iboboto namin. Yung 10 ni Duterte plus 2 ni BP Sara. Pero siyempre, dahil may mga personal tayong galit sa mga Marcos, hindi po natin, yung iba po sa amin, hindi po namin iboboto si Amy Marcos. Compromise na lang. O sige, BP Sara, si Villar na lang iboboto namin, wag na si Marcos. Pero yung tatlo ang i-compromise mo, ilalaglag mo yung isa, PDP president ka. Hindi po, kinakailangan po kasi ni BP Sara eh. Alam niyo po, hindi po kalaban natin si Chis Escudero, no? Kinakailangan po ni BP Sara ng boto para po hindi po siya matanggal sa pagiging vice president. Yun lang po yan. Ano po yan? Yung
compromise po yan para makapasok po. Wala naman pong problema sa Duterte dahil pasok naman po. Inendorso po opisyal na ni BP Sara lahat. Iniisa-isan niya na nga yung pag-endorse with the matching video clips pa. Sino na yung mga in-endorse? Si Marcoleta, si iba pa. Oy, wag mong kantsawan si mama mo. Wala kang pakialam sa vice president namin, ha. Kung hindi ka naman Duterte, wag ka makialam. Kakantsawan nyo yung vice president namin, wag kayong makialam. Boto nyo yung BBM nyo. May pake ka? O, dan, magpake ka sa buhay mo. May pake raw siya. Di humanap ka na lang ng pakikialaman mo, wag ka rito. Yan. Hanap ka ng pakikialaman mo. Puta, bakit ka rito makikialam na ako po pwede nyo kong kontrahin pero hindi kayo pwedeng bumanat-banat sa mga Duterte basta-basta. Okay. Punta po tayo rito sa hindi natin masyado na pagtuunan to ng pansin. Tignan nyo po malaki po, buhat po ng umupo itong gobyerno na to. Nagtataasan na po yung mga presyo agricultural product. Imagine natin, bakit po siya, inupuan niya po, no? Inupuan niya po yung Departamento ng Agrikultura. Para, ang sabi niya, para lutasin yung mga problema sa agriculture. Ito po ang sinabi ni BBM nung pangalawang SONA to Kaya mataas ang presyo ng agricultural products ay una dahil sa hoarders at dahil sa smugglers at saka sa price manipulator. Nakalimutan ko na yung termino price manipulator, di ba? Hoarders. Ito paliwanag ni BBM nung unang taon niya. Kasi pag pangalawang SONA, yung unang SONA mo, yung kauupo mo pa lang, di ba? Yung pangalawang SONA, yung unang taon mo. Mataas pa rin po ang presyo ng mga agricultural products. So, ang paliwanag ni BBM, maganda nakakapaniwala Smugglers, hoarders, tsaka price manipulators. Tatlo ang dahilan ng pagtaas ng agricultural products. Kasama na yung bigas. Lalong-lalo na yung bigas. Natatandaan nyo rin si Martin Romualdez kasama ang kanyang julalay na si Erwin Tulfo. Kung natatandaan nyo lang, ito po yung mga fair shares ni BBM. Umiikot pa yan, no? Meron pa siyang nakumpiska na mga bigasan, mga hoarders ng bigas. Di ba? Naalala niyo yun? Tapos pinamigay nila yung bigas, pero hindi nahuli kung sino yung may-ari ng... walang nahuli. Ang hinuli nila bigas. Di ba? Para lang magkaroon kayo ng ideya na binobola tayo ng mga to. Hinuli nila yung bigas, hindi yung may-ari ng anong tawag doon sa imbakan ng bigas? May-ari ng kung saan nilalagak, bodega. Hindi bodega Basta malaking bodega. Okay, may may-ari niyan. Imposible namang walang may-ari yan. No? So, kinumpis kayong bigas, pinamigay, ginawang ayuda. Warehouse, yun, very good. Maraming salamat. Yung warehouse na napakalaki, kinumpis ka lang yung bigas, hindi nahuli may-ari, hindi kilala kung sino may-ari. Imposible. Kayo po ba maniniwala kayo? Kung kayo may warehouse na malaki dyan, hindi nyo kilala kung sino may-ari, gobyerno kayo di ba? So, sa madaling salita, hindi napakulong. Para lang masabi na may nahuhuli sila. Parang droga. May nahuhuling droga, di natin alam kung may nakukulong. Anyways, balik po tayo rito, no? Balik po tayo rito sa sinasabi ko. So, kababanggit ni BBM, mga hoarders, sakto yun, no? Punta kagad sila Martin, tsaka yung julalay niya si Erwin Tulfo.
na talagang kala mo may mga ginagawa eh. Pagkatapos ng mga speech ni BBM na hoarders, smugglers, tanong, may smugglers na po ba napahuli? Oh. Tapos meron pa silang ginawa, binawasan nila yung tariff ng bigas. Anong pinagmamalaki ng yung bagong upo si Tio Laurel? Bagong upong agriculture. Kailan ba yun? Last year? Binawasan nila yung taripa para daw bumaba yung presyo ng bigas. Tapos may problema pa rito sa bigas kasi may NFA daw tayo. Dapat daw sa NFA magbenta yung mga magsaka, sabi na ni Claire. Si Claire talagang ultimate na taga-kontra ng sarili niya. O ngayon po, ngayon po pinag-usapan na ni Auntie Claire, sino na po ang sinisisi? Hoarders pa po ba sinisisi ni Auntie Claire? Ha? Smuggler po ba sinisisi ni Auntie Claire kung bakit mataas pa rin ang presyo ng bigas? Yung taripa po, ibig sabihin po nun, yung tax po ng pumapasok na bigas, binawasan po natin, konti na lang nakukolekta natin na tax dun sa taripa at tax dun sa bigas para daw bumaba. 39 pa lang nga sinasabi. Magiging 39 na. Oh. Ngayon, 39 na ba? Sa madaling salita po, nilulutas nila nun. May pagtatangka kasi merong mga nilulusob na warehouse, binababa yung taripa. O ngayon po, ngayong mataas pa rin. Si Claire talagang ultimate na tagalutas ng problema. Wala nang lulutasin. Hindi na po lulutasin ang problema ng bigas ngayon. Bakit po? Sinisi na sa bilyar eh. Basahin ko Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, ng authorized si Senator Cynthia Villar ay nag-import po dito ay mga private companies. Hindi po ang nahayaan ng government na mag-import. Kaya po noon pa po, inihiling na ng administrasyon na magbigay ng power. Magkaroon po ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero ito ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research. Bakit hindi mo pa sinabi kami na po ang lumutas? Kami na po ang lumutas. Kayo na raw mag-research. Yan ang sagot nyo? Kasalanan ni Villar kung bakit mataas ang presyo ng bigas? Di inutil pa pala kayo. Wala silang magagawa. Parang ang sinasabi ni Auntie Claire, wala kaming ang gobyerno ni BBM walang magagawa dahil super makapangyarihan si Villar. Bakit pa kay gobyerno? Ang powerful nyo nga Sa totoo lang, napaka-powerful nyo nga Diyan nyo i-assign si Torre. Effective si Torre. Utusan nyo si Torre na lahat ng mga warehouse parahig nyo. Ewan ko lang. Grabe, sinisi si Villar. Mataas ang presyo ng bigas, si Villar ang may kasalanan. Wala po akong pakialam kung sino po may kasalanan. Pero ikaw, gobyerno ka, kung sasabihin mo wala kang magagawa dahil si Villar overpowerful, inutil ka pala. Si Tatay Digong, mga oligarko kinalaban. Ikaw, si Villar lang, hindi mo kaya. Talaga ba? Si Villar ang may kasalanan. Yun yung problema ni Auntie Claire. Ang alam niya lang, umatake ng umatake. Atake lang ng atake. Wala pong paano lulutasin. Wala nang kalutasan yan. Sinisi nyo na sa Villar Sinisi na nila sa Villar. Kaya wala na pong kalutasan itong problema natin sa bigas. Alam niyo po, yung mga ganyan na may 38 ang bigas na bibilin sa isang lugar, hindi po yan yung ibig sabihin ng paglutas.
ng problema. Yung sa market po. Kung sasabihin nyo, meron dito nagbebenta ng 25 pesos. Pautot lang yan. Tatagal ba yan? Lahat ba ng tao kaya niyang i-accommodate? Hindi. Oh. Yung mga sinasabi ninyo na merong pressure rito na mura lang, pautot lang yan. Parang yung dapat wala nang gutom kasi meron na sa Pasay na nagpapakain ng libre. Sa Pasay, nagpapakain daw ng libre sa Pasay. Libreng chibog sa Pasay. Buong Pilipinas pupunta sa Pasay para pakainin. Yung mga ganyang proyekto, Leni Robredo effect lang yan. Hindi po yan, dito po may nagtitinda sa Caloocan na 38. Buong Caloocan ba 38? May nagtitinda lang. O isang tao, hindi po yan ganyan maglutas. Yung sa market po, yung sa palengke. Pag bumili ka, mura. Ganun po. Kung sasabihin nyo, pwede rin naman ako po magaling, opo. O gusto mo mas magaling ka? Gawa ka rin ng vlogs. Pag may nanood sa'yo 78, magaling ka. Thank you very much kay Rambi na nagbigay sa atin ng Australian 30.99. Kita nyo naman ha. Bumabag yung pangkape. $30.99. Maraming salamat sa iyo, Rambi.